Hello guys. Hello. Okay, we are now on recording. Okay. For this lesson, we're going to discuss general and target market. So this is in connection with your previous activity, which I asked you to um, prepare a draft market study. So dito medyo na-observe and napansin ko na apparently may mga especially for the total demand analysis, no. Medyo karamihan, halos kalahati yata merong error kasi hindi yata nila napag-isipan maigi, which is yung yung number one, what are the factors that will identify your target market? Kasi if it's not clear to you kung sino yung target market mo, most likely, hindi mo rin alam kung sino yung general market, no? So, ganun, or vice versa. Dahil hindi clear ang general market sa'yo, hindi rin clear yung target market, diba? So ngayon, syempre, kailangan matindi yung pagkakaunawaan nyo ng general market sa target market para makuha nyo ng tama yung computation ng demand and supply analysis. Kasi magkaduktong yan eh. So medyo napansin ko talaga na though you have your marketing 101, meron na kayong mga tourism marketing, kung ABM Scrum ka pa, may marketing na doon. So, overkill na tayo sa marketing. So, it's more of, I think, application, no? Medyo doon tayo na nadali. Now, of course, let me just have a brief of outline or topic for discussion. So, majority we're going to have a review or recap of what you have learned so far from your lower years, even in high school if you take the MBM track or accounting and business management track. So these are the following: what is market, types of market, target market, segmentation, marketing mix, and demand and supply. So later we're going to have a discussion what is demand and supply, and then I prepare also a separate video for you to specifically illustrate yung importance ng demand and supply analysis. What I ask you in your market study is to prepare a market study, a draft, no? So sa draft na yon, since di pa kayo nagpapa-survey, hindi niyo pa ma-identify yung specifics, no? Yung ratio, yung percentage. Pero hindi naman yun ang kailangan natin nung ginawa niyo yun. Kasi ang purpose kaya nyo ginawa yon, market study na yan, or draft na yan, is because for us to identify kung may demand ba talaga. Kasi kitang-kita mo na eh. Kung sa total demand, less total supply, kung may oversupply, kahit anong gawin yung feasibility, most likely hindi talaga feasible yan. Kasi nga oversupply, diba? Yung market, oversupply siya. So what happens if oversupply ka? So most likely, pababaan ng presyo. And you're the new entrant, bago ka sa industry, sa negosyo na yan, or bago ka sa lugar na yan. So most likely, ikaw ang sa pool. Dahil you cannot compete for price eh. Hindi ka mananalo ng price war dito kung new entrant ka kasi wala ka pang kabig, wala ka pang bawi sa puhunan, no? So ganun siya. Kaya nga po yun ang una kong pinagawa sa inyo. That's the major the logic behind that. So computein muna natin kung may total demand and total supply or kahit total demand na lang. Kung may demand ba talaga? Kasi by gauge point, nakita mo naman, let's say kung gaano kalaking total demand na yan, malalaman mo na kung may posibilidad talaga na pwede mag-feasible yung business mo. Ngayon nga lang, may iba po sa atin, mali-mali po yung ating total demand. Hindi po nila na-identify talaga kung sino yung bebentahan nila. Mali po yung kanilang ginawa. Okay? So ngayon, let's have a recap of the important concepts. Alam ko alam nyo na ito, pero paulit-ulit na lang po tayo. Dahil syempre, alam nyo nga po siya in theory, pero in application, hindi nyo po alam paano gagamitin. Now, my subject is concerned, it's not the theories anymore, but more of the application. Paano nyo i-apply siya sa tunay na buhay through a feasibility study. Okay?
So now let's proceed. Okay, what is market? Market is anybody that, for example, market is the collection of actual and potential buyers. Okay. Again, market in a layman's term or ating technical definition is the collection of actual and potential buyers. Example, if I have a product like a bike or bike rental, again, what is a product? Product naman po is anything, it could be a goods, service, or any other forms, for example, goods or service or experience that you could, okay, that you could offer to the market for acquisition and purchase, okay? So product is anything. It could be a goods, service, or experience that you can offer to the market for acquisition and purchase. Okay. So pwede siyang and or purchase ha. Anyway, so anything that we could offer to the market yan. Okay. In this case, I will use the example bike rental. So my product is a bike rental or bike. So my market is anybody who could ride a bike. So si Sir ba kasama sa market na to? Of course not. Kasi hindi po ako marunong gumamit ng bike eh. Hindi ako nagbabike. Nagkokotse lang ako, tricycle, or pa-jack. Pero itong bike, hindi ako nagbabike kasi hindi nga ako marunong magbike. So, hindi na ako yung market niya. So, wala na ako dyan. So, kahit anong gawin mo sa akin, kahit anong gawin mong pag-convince sa akin, hindi ako bibili ng bike for my personal use. Okay? Now, of course, doon papasok yung, 'di ba, buyer and user. Maari kasi let's say, ako yung bumili pero gagamit pamangkin ko. Pwede rin po yun. Pero for the purpose of clarity, ganun na lang po muna tayo kasimple. Yung first example ko, hindi ako gagamit ng bike, so hindi ako yung market mo. Para direct to the point na, consumer talaga, hindi na yung buyer, hindi na yung purchaser ha. Kasi mas magulo yun. Okay? So, doon muna tayo mag-focus. So, ganun lang po kasimple. Market and product. I have a product that is something that I offer for a market for acquisition or purchase. Market is the total collection of actual and potential buyer of that product. So market yon. Okay? So market. Okay. Next, what is segmentation? Balik po tayo ulit dito. 'Di ba market to? Yan po yung tinatawag nating general market. Kasi anybody who could ride a bike or anybody who has an interest to a bike or anybody has a reason to buy a bike is your potential or what we call the general market. It could be the actual, the bike use, mga bikers, could be a potential like me. Kasi let's say, kung meron akong pamangkin na gusto mag-bike, so pwede akong bumili. Potential, okay? So that is what we call general market. Now, pagkalaki-laki po ng general market na yan, kasi nga, pwedeng geographically, let's say from Luzon, Manila, Cavite, Visayas, Mindanao, you can go to China, you can go to Japan, US, di ba? Laki-laki. Or pwede rin siyang genders or generations, okay? Babae, lalaki, or millennials, Gen Zs, Gen X, baby boomers, yung mga ganyan ha. So generation. Pero syempre, wag na natin isama ang baby boomers kasi lolo na sila. Hindi na sila nagamit ng bike, okay? Yung Gen X po, medyo may edad na po sila, baka hindi na po itong purpose talaga nila. Millennials baka, okay? Kasi mas active sila physically. So, based on that, magsasegment ako. Bakit mo kailangan mag-segment? Ang purpose ng segmentation is para ma-identify mo yung what are the specific needs and wants of that particular subgroup or what we call sub general market. Okay? Kasi nga, hindi nga naman lahat sa general market kaya mong iserve. Or hindi rin naman lahat sa general market gustong bumili sa'yo. Or
product-wise, hindi naman lahat sa general market ma-appeal yung product na binebenta mo. Example, if baby boomer siya or Gen X, 'di ba ang edad nila nasa 45 to 60 for Gen X, tapos ang baby boomers nasa more than 60 na yan eh. Mga nasa 70 years old na yan. So syempre magbabike pa ba yan? So kung gusto niyo benta yung gano'n, let's say, ibang klaseng bike yung dapat ibenta nyo. Pang matanda. So it's special need for them, no? So kung gusto mo mag-tailor fit ka ng medical bike, so mga ganon, 'di ba? Pero syempre, ibang usapan na 'yan sa product design. Mukhang hindi na po tayo masyadong papasok diyan kasi masyado na siyang technical, saka baka hindi talaga feasible. At the first place, magbabike pa talaga sila, matanda na, 'di ba? Mga ganon. Now, syempre, most likely ang concentration natin is papasok tayo sa Gen Z or millennials. Okay. Millennials, iba yung needs nila sa Gen Z. Bakit? Kasi millennials, nasa edad 30 yan. 30, 40s to 30s and yan, 40s, 20s, no? Siguro cut off pa yung ano, basta nasa average siya 30s. Pag 30 ka, yung bike na sinasakyan mo, hindi katulad ng bike ng Gen Z. Okay. Bakit? Kasi ito, afford mong bumili ng mas matitibay na bike, mas sporty, mas I think mas more mas ano ka kasi mas mapera ka. Mas marami kang time, 'di ba? So, mas focus sa yung quality, saka endurance, saka duration, yung durability ng materials na ginagamit sa bike. So that is the total opposite naman pag Gen Z. Kasi nga Gen Z, estudyante. Wala pang budget yan. Saka syempre, marami silang time pero wala silang masyadong budget for bike. So ang afford lang nila ganito. So may mga specific needs and wants sila. And also market preference, no? So pili ka rin doon. So ano ba yung gusto mong i-cater? Gen Z ba or millennials? Kasi magkaiba talaga eh. So let's say pipiliin ko Gen Z kasi ito yung marami. Konti ang kita ko pero maraming mabebenta. Or gusto ko millennials, mas konti ang benta ko pero mas malaki markup kasi kaya nila magbayad ng mas mahal. Okay? So that is what we call market segmentation. Yun po yung purpose niya. Kasi nga naman, hindi naman po lahat kaya natin accommodate. Kaya pag tinanong kayo ng panelist natin, what's your target market? Pipili ka lang doon sa pagkaka-segment mo doon sa market. For me, sinegment ko siya according to generation. Pipili lang ako doon ng target market ko. Or gusto mo babae, lalaki. Kaso medyo ano yun, parang underwear ba, 'di ba, babae, lalaki. Ganun kalaki, ganun ka vague. Vague pa rin 'yon. So, you have to segment it further, 'di ba? Now, syempre depende po 'yan sa laki po ng marketing niyo and how would you approach that, no? Next. Now, malino na po sa atin yung tinatawag nating segmentation. Ngayon, papasok naman po dito yung tinatawag natin mass market, target market. Ano yung mass market? Mass market is another terminology or word na ginagamit natin to describe general market. General market din yan. Okay. Katulad ng bike. Anybody who afford or who use bike, and anybody who will buy a bike is our market. So, kahit nasa Batanes ka, down to Mindanao, nasa US, Japan, China, Italy, whatever, as long as gagamit ka ng bike, general market ka. Kaso lang, let's be realistic kasi rental business ka. Okay? Realistic tayo. Okay? But din sabing realistic? We have this problem. Lahat ba ng market na yan kaya natin i-cover? Of course not. Hindi natin lahat kaya i-cover yan. So, maaari tayong makapag-develop or kaya niya lang tayong bumili ng mga bike na appealing for a certain generation. For example, kung bike rental ako, so most likely, ang mga nag-rent, walang pambili ng sariling bike yan. So, most likely, their age would be Gen Z kasi nga mas less yung budget nila pero they have more time.
So, kung bike rental ang business ko, most likely ang targeting ko dapat is Gen Z. Kasi kung millennials ang target ko, negative. Kasi most likely they own their own bikes and mukhang hindi naman sila magbabike basta-basta, okay? Kasi nga most likely may kotse ang mga 'yan kasi afford nila. Kung Gen X naman mukhang malabo 'yan kasi nasa 50 plus na sila eh, 'di ba? Parang alanganin. May nakita ba kayong matanda nagbabike ng 50 plus? Baka meron pero syempre ilan na lang yung magre-rent, 'di ba? I mean rent po ito, hindi po tayo nagbebenta. Nagpapa-rent, 'no? So kaya ka nagre-rent, wala kang pera or nagre-rent ka for a limited use lang, ayaw magbitbit, ayaw magdala or nagkataon nandoon ka for leisure or recreational purposes, nag-rent ka. Okay? So that's our target market. Ang pinili ko is mga Generation Z, okay? Gen Z. Next. Let's be honest din naman. Hindi naman lahat ng Gen Z sa buong mundo, sa globe na 'to, mula Batanes hanggang Mindanao, mula China, Japan, Korea, ma-address ko. Kasi siyempre, I am restricted or nare-restrict ako geographically by my location. Let's say, ang location ko is sa Lamesa Eco Park. So lahat ng mapapadpad sa Lamesa Eco Park na ang edad ay Gen Z at wala silang dalang bike, yun ang aking target market or aking talagang focus ko dapat. Okay? Kasi, number one, pasok siya dun sa aking immediate locality. So, yun po yung tinatawag natin addressable market. Okay? So, addressable market naman po is yung kaya nating i-serve, 'di ba, ng mga customer or potential or actual buyers na nasa lugar natin or kaya natin ma-reach out. Kasi technically, kung may bike rental ka, pwede ka naman mag-commercial hanggang Kenya. Kaso lang syempre, yung taga Kenya ba, pupunta pa ng Philippines at kailangan pumunta pa siya ng Lamesa Eco Park para lang mag-bike, 'di ba? Mag-rent ng bike. Syempre, hindi naman ganoon, 'di ba? So, yun po yung doon pumapasok po yung addressable market, 'di ba? Kasi ito yung feasible sa inyo bumili. Okay. Another example, gagamitin ko later dun sa aking Excel is itlog. Okay. Bakit example? Itlog na maalat. Okay. Lahat ng kumakain ng salted egg mula sa Pilipinas, China, hanggang Thailand or America is general market natin or mass market. So, bibili sa'yo yan. Okay. However, let's be realistic. Lahat ng bibili sa'yo, hindi na ma-order ng itlog na maalat yan sa Facebook or hindi naman sila magpapadeliver ng itlog na maalat sa Lalamove or hindi naman sila magpapadeliver or magpapaship sa ibang bansa ng itlog na maalat mula sa DHL, 'di ba? Sa mga gano'n, 'di ba? Let's be practical. Hindi imposible yan kasi 'di ba yung cost. Okay. So most likely, kapag seller ka ng itlog na maalat, most likely yung mga buyers mo is yung nasa paligid mo. So that is immediately around 3 kilometers radius ng tindahan mo. So sila yung mga potential market mo. Now, the farther you are from the tindahan, the less likelihood na bibili ka. Okay, so ganun po yung concept. Yun po yung tinatawag natin addressable market. Okay, ito po yung sakop ng lugar ninyo or kung wala kayong body, online lang kayo, ito yung sakop ng um, kakayahan ninyo mas service na effective yung kliyente. So that is what we call addressable market. Ito lang yung mga potential na bumili sa'yo talaga. So that is what we call addressable market. In our case, that's the community nearby to your store or yung mga nakapaligid na bahay-bahay or household dun sa tindahan mo 3 to 2 kilometers away from your store. Actually, hindi na nga dapat. Siguro mga malayo na yung 1 kilometers, di ba? Mga sobrang layo na yun. Baka dapat siguro realistically siguro mga 200 meters away from your store. Yun ang addressable market mo for itlog na maalat. Okay? So for bike rental naman, anybody who visit Lamesa Eco Park, okay, that is your addressable market. Okay?
Next, target market. So, syempre, target market mo is as long as may use ang itlog na maalat, most likely, yung target market mo dyan, sino ba gumagamit ng itlog na maalat sa bahay? So, malamang nanay or mga nanay, di ba? So, sila yung gumagamit niya for culinary. For bike naman, so most likely Gen Z ang target mo. Kasi nga, yun nga, as mentioned to you, di ba? Yung profile niyan is kayang-kaya natin serve. Okay? So, yun po yung pagkaka-explain natin ng target market, ha? Okay? So, basahin nyo na lang po itong PowerPoint. Okay? Ayan dyan naman. Saka alam ko, alam nyo na. Okay? Next. Marami tayong types or ways on how to segment your market. Pwede po yung ginawa ni Sir. Demographics, pwede rin pong geographics according to place. Okay? Pwede rin pong behavioral or psycho-segmentation. Di ba? Ang katulad nung sa tourism, may allocentric, psychocentric, mid-centric, mga centric-centric, psychology of traveler, di ba? Psychographical segmentation yon. Okay? Now, market segmentation na pwede ninyo gamitin sa tunay na buhay is, okay, bago nga pala kayo mag-market segmentation, kasi may kasama siya dun sa channel eh. Ito yung kadalasang mali ng mga estudyante. Okay? Hindi nila iniisip kung sino yung bibili. Okay? Bakit? Kasi let's say, yung target market mo is mga turista. Dapat ba talaga turista? Let's say, bike rental. Dapat ba talaga mga magrenta yung aking target? There are some cases na mas effective i-target mo yung organization or what we call organization buyer. Okay? So, paano yun? Example ito. Dito papasok ngayon si ano yun? Okay. Di ba sa types of segmentation? Okay. Bago ka mag-market segmentation, sagutin mo muna yung tanong na ito. Sino ba bibili sa akin? Individual buyer ba? Or as an individual ka bibili? Or as a company or as a business? Or as an organization? Example, kasi iba yung pagbili mo ng individual. Iba naman yung pagbili mo as a employee or procurement officer or let's say, a HR ng isang kumpanya, diba? Yun siya. So, I think you have to segment it first. If the buyer is an organization and individual. Na, pag sinagot niya individual siya, gamitin nyo na itong market segmentation na to. Now, if it's a corporation or an organization, pwede nyo rin naman gamitin itong market segmentation na to. For example, geographic, saan ba siya nakabase? Diba? Yung company, saan ba nakabase siya? Sa Manila, Cebu, Makati, or anong klaseng company siya? Maliit, malaki, or small, medium, or large? Diba? Kasi demographics, hindi naman natin pwede i-segment yung mga organization sa demographics, no? So yun po yun po yung kadalasang mistakes. Sa tourism, particularly, mahilig tayong gumamit ng mga distribution channels. Bakit? Kasi mahirap ibenta yung product natin. So, and another thing is one-time, big-time yung product natin kasi mahal siya. At pangatlo, there are some cases na yung product natin, pag nagamit mo na, ayaw mo nang balikan. Kasi, syempre, napunta mo na Intramuros, ano yan, araw-araw ka na sa Intramuros or araw-araw ka na sa Lamesa Eco Park. Diba? So, may mga ganun kasing cases. So, that's why we are using distribution channels, no? So, yun po, before you proceed with identifying your market, target market, tanong nyo muna, sino ba talaga yung bibili sa akin? Organization ba or mga individual na tao? Kasi meron tayong mga events, 'di ba? Yung katulad ng mga pinropose ninyo, mga events organizer. Sino ba ang event organizer na concerned sa sustainability? So most likely, hindi naman siya individual, 'di ba? It's more of corporate or organization ng buyer, 'di ba? So ang market nyo, target market nyo, hindi individual buyer mismo kasi wala naman siyang pakialam kung sustainable o hindi yung mga events niya eh. As long as may events lang siya, okay na, masaya na siya. Kasi nga,
let's be practical, individual yan. So, syempre, hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas environmental conscious, di ba? At dapat sila mag-environmental conscious over yung expense. But for business organization, that's a total different story. Kasi nga, meron na tayong tinatawag na ESG, Environment, Social Governance. So, pampampogi points ng mga company yan. So, dapat sila ang kausapin ninyo. Diba? Sila ang target ninyo. Okay? So, clear tayo dyan. Parang sa tour din, mga tour companies or tour operator, pwede nyo kasi siyang i-approach dual channel. Pwede ibenta nyo siya sa travel agency, tapos sila magbenta sa mga pasahero nila, or pwede nyo siyang ibenta diretso na sa pasahero. Kaso na syempre, you have to be mindful of the price. Kasi may pricing. Kasi syempre, hindi naman pwedeng same price mo ibebenta kay travel agent tapos kay passenger, ganun din, di ba? So, dapat mas less kay travel agent or may commission siya para ganaan siya magbenta ng package mo. Kasi kung parehas na lang naman makukuha ni travel agency yan at ni passenger or ni guest or ni tourist, eh ano pang silbi ng travel agent? Di kumuha na lang siya sa diretso sa'yo, mas mura pa, di ba? Kasi nga sa kanya, same price mo ibibigay yung presyo, tapos paano siya kikita? Then papatungan niya, then napamahal pa, 'di ba? Napamahal pa si tourist. Okay? So yun po yung mga considerations na dapat na tinitignan natin. So going back, so target market is, let's say ito, company product mo is bamboo. So hindi naman ako naniniwala talagang bamboo yan. Obviously, it's bamboo yung frame pero it's a bike. Ang innovation niya, bamboo daw. Anyway, hindi naman for me I think hindi naman nila tinatangkilik ang bike dahil it's a bamboo na gawa na bike, 'di ba? Parang for me, wala kasing sikat na bike rental company sa Intramuros kaya siya tinatangkilik. Yan lang yung tingin ko That's my own personal and subjective opinion ko lang. Okay? Kasi nga, wala namang bike rental sa Intramuros, ito lang. So parang doesn't make sense kung kukuha ka ng ibang bike coming from different place, pupunta ka Intramuros, where in fact, nasa Intramuros ka na. Ito yung only bike rental company na sa loob ng Intramuros. Kumbaga sa may monopoly na siya. Okay. So, ang target market niya is, of course, mga foreign tourists or mga local tourists na medyo physically able, so mga bata yan. Number two, medyo above income, so afford nila magbayad ng medyo mahal yan kasi nga medyo pricey. At most likely, dapat tourist ka. Okay? Or bago ka sa lugar. Kasi kaya ka nga nag-bike doon, it's the most convenient way for you to go around Intramuros. Okay. Now, the target market, yun po. Now, what's the addressable market? The tourist in Intramuros. Okay. That's your addressable market. So, yun po yung dapat nyo ilagay sa total demand analysis. Yun po ang lalagay nyo sa total demand analysis. Hindi po lahat ng tourist sa Maynila. Okay. Di ba? I have to remember, di ba? Okay. Target market, those foreign tourists na ang age nila ganito, let's say age 18 to 35, okay? That's Gen Z or basta ganung age. And there are foreigner or local tourists who are capable of paying, or let's say above income sila or may work sila, and they are either first time or second timer in Intramuros. Kasi nga, kung pang fourth time ko na or parang ako, tagal ko sa Intramuros, hindi ko kailangan yan. So, I could go with my feet, di ba? Nalibot ko na. Okay? So, that's their target market. That's their profile. Now, addressable market. Everybody or every tourist, excursionist inside Intramuros. So, that is their addressable market, which is equals to the total demand. Kasi nga, kung gaano karaming turista or excursionist ang meron sa Intramuros, yun po ang kanilang total demand.
Okay. That is the opposite naman pag sinabi mong general market. Kasi general market is mas malaki dun sa addressable market mo. So ano yung general market na ito? De buong market ng buong Maynila, lahat ng pupunta sa Maynila or Metro Manila, 'di ba? Pero let's be practical. Lahat ba ng pumupuntang turista sa Maynila ay turista? Or lahat ba ng pumupunta sa Maynila ay pupunta ng Intramuros? 'Di ba? Siyempre hindi, 'di ba? So that's your general or mass market. So pag ginawa mo, nilagay mo sa total demand analysis mo is Manila or Metro Manila tourist arrival, mamamali ka. Kasi hindi naman lahat 'yan pupunta sa Intramuros, 'di ba? Ang Intramuros maliit lang, nasa loob lang siya ng Maynila. Ang Maynila hindi siya gano'n kalaki. Sentro lang siya ng Metro Manila pero hindi siya yung buong Metro Manila, okay? Kasi nga puwedeng sa Pasay na sila, okay? Yun po yun, okay? Parang ginawa po ng mga estudyante, ginawa nila is ito may mga mali-mali pa. Example, merong isang sustainable eco lodge alleged. Ang ginawa nila, ang population nila or ginawa nilang total demand is yung mga residente ng Malate. 'Di ba nga ang business mo is eco lodge, 'di ba? Sustainable bed and breakfast, mga ganon. Eh bakit mga residente ng Malate ang target market mo? Hello, 'di ba may bahay na nga sila? Ba't kailangan pa ng service mo? 'Di ba dapat nag-iisip tayo ng gano'n, 'di ba? So pag ginawa mo yung mga residente ng Malate, wala naman silbi yung product mo kasi nga ba't naman ako mag-hotel doon na nga nakatira, 'di ba? So dapat mali, mali 'yun, 'di ba? So dapat ang ginawa dapat nila is ilan mga turista nagpupunta ng Malate, 'di ba? 'Di ba? Yun ang ano, yun ang kanilang target, I mean, yun ang kanilang addressable market, which could be used to compute for your total demand. Okay? Kasi addressable market po, ito po yung kaya mo lang gawin. So ito po yung magiging total demand mo. Okay? So ilan ba yung mga turista nagpupunta or ilan ba yung mga turista or excursionista or any visitors na nagpupunta ng Malate, 'di ba? So that is your at total demand which is based to your addressable market. Okay? So parang ganito po. Okay? Next, of course, wag po kalimutan ng marketing mix, no? Kaya nga po, yung iba po sa atin ay hindi ko maintindihan kasi wala naman po sila nilagay na place or location. Especially if your business is location specific. Let's say, spa. So, mga sir, madam, okay. 'Di ba dapat alam natin kung saan natin ilalagay yung spa? Eh kung nilagay mo sa mall 'yan, so malamang alam niyo na, 'di ba? Kung sa mall nakalagay 'yan, ang addressable market mo diyan is lahat ng pumapasok sa mall, 'di ba? That will be your total demand. Kasi nga, pag wala ka sa mall, paano ka masa-serve nung I mean mahirap kasi mahirap mag-attract ng mga kliyente nang wala na mismo doon sa physical presence ng shop. Sabihin mo nagpo-promote ka online. Oh, nagpo-promote ka na online, but 'di ba ang dami naman nakikita ng nagpo-promote online, pero pinupuntahan ba talaga, 'di ba? Most likely pag nagpapa-manicure, pedicure ka, nagpapaspa ka, kung ano yung malapit, 'di ba? Yun, 'di ba? So that is what we call total demand based on your addressable market. Okay? So, wag niyo po ilagay sa feasibility niyo nakalagay po business, spa, and wellness. Yung total population ng buong Malate or buong Manila. Siyempre, mali po yun. Dapat ilagay niyo po kung ano yung total population, siguro mas realistic. Ilagay niyo yung population ng let's say, yung barangay na nasakupan na yon, or let's say, if it's nasa loob ng mall, ilan yung pumapasok na tao sa mall. Mas realistic yun, addressable nga. Tapos lalagay mo ganun, ang dami-dami, tapos ilan yung empleyado mo, 2, 3. Kaya ba ninyo? 'Di ba? Hindi naman siya gano'n ka-realistic. Saka questionable naman 'yun. Paano 'yun, 'di ba? So lahat ba ng tao sa buong Maynila pupunta sa spa mo? Sino ka ba para puntahan ka? Sikat ka ba? 'Di ba? Yung mga gano'ng question.
Eh kung ikaw ang Philippine Airlines, so no choice kami. De pupunta kami kahit taga Davao pupunta sa iyo sa office mo. Kasi ang Philippine Airlines ka eh, 'di ba? Pero kung days pa ka lang or eco lodge or a camp, okay, na wala naman. So dapat very specific yung ano mo, very specific and location bound siya. Yung pag-compute mo ng addressable market, no? So that will be used for your total demand. Okay? Next, wag po kalimutan to marketing mix, no? Product, price, place, and promotion. Okay? So now, paano po makompute po yung ating demand? So hanapin po muna natin yung ating addressable demand, okay? Or addressable market. Tapos, most likely, kung ilang tao yan, yun na yun. Okay? Kasi one time, big time lang na may gamit ang product natin eh. Now, ang pag-compute po ng demand is ganito po, no? You have your addressable, let's say, target potential, okay. Pinakasimple lang dyan is, addressable market is equals to total demand. Yun na yun. Ilan yung pumapasok sa mall na matanda, na basta matanda. Kasi hindi man pwede magpa-days pa yung bata, di ba? Or let's say, ilan ang pumapasok sa Lamesa Eco Dam, Lamesa Eco Park na visitors na pwede mag-bike. So, syempre, hindi naman pwede infant doon sa mga buntis, di ba? So, or kung hindi nyo maihiwalay, isama nyo na kasi syempre, statistical impossible na ihiwalay yun. So, yun na po yung addressable market nyo, which is equals to your total demand. Okay. So, let's say, ang pumapasok per day sa isang mall na ito is 1,000 o 1,000 a day. Okay. So, in-average ko na siya kasi malakas ang Friday, Saturday, Sunday. Times 7 days ko na lang, no, average, times 4 weeks. Okay, times 12 months. Okay, so that is your total demand. Okay, yun ang total demand mo. Okay, so that's how simple it is to compute the total demand. So hindi nyo kailangan magpa-survey dyan para makompute ang total demand. Kasi nga, compute nyo muna yung total demand. Baka mamaya wala naman pala talagang bibili sa'yo doon. Nagsasayang ka lang ng effort mo. Tapos doon ka pa magpapa-survey. Hindi talo ka. Okay. Doble talo ka doon. Okay. Next. Supply. Sa supply naman basically, ang supply is sino yung nagpo-provide ng supply. Okay. Kasi yung supply itself, hindi natin siya makukompute basta-basta. Okay? So, syempre, hindi naman tayo nag-inventory. Magbilang ka lang ng ilang kahon dyan, yun yung supply mo. Hindi po ganun. Okay? Ang ating quasi-measurement or sinasabi nating indicator dyan is, sa supply is, yung competitor mo plus substitutes. Ano yung substitutes? Example, di ba days pa? Ang business mo is days pa. So, syempre, maghanap ka, let's say, sa mall. Ilan ba ang days pa doon sa mall? Eh, may isa. Okay. Meron ka ng kalaban. Tapos, substitute. Ano yung substitute? Yung pwedeng ipamalit sa'yo na parang yung service nila similar sa ino-offer mo pero hindi ganun ka similar yung format at purpose. Okay. Example, salon, parlor, yung mga gupit-gupit. Okay. Kasi pwede sila mag-manicure, pedicure dun eh. Saka mag-massage. Okay. So, substitute. Ngayon, nalaman mo na mayroong days pa na isa at mayroong dalawang salon sa mall. Okay. Ngayon, anong kailangan mo gawin? So, syempre, huwag kayong magbilang lang. So, syempre, bilangin nyo rin yung capacity nila. Example, yung days pa na yun, ilan ba yung mga empleyado nila? So, nalaman mo, 6. So, syempre, hindi naman lahat yan taga-masahe, taga-hilot. So, syempre, may isang kahera dyan, di ba? So, 6, so minus 1, so 5 na lang, i-approximate nyo na lang, 5. So, 5 therapies. Okay. I-approximate nyo na lang kung anong treatment ba? So, pagpalagay nyo na parang hindi kayo maguluhan, isang masahe is 1 hour.
Okay. So, compute tayo ngayon. 5 therapies times 5 therapies times ilang hours ba silang pumapasok? So let's say, sabihin natin 8 hours. Okay. 5 therapies times 8 hours times ilang days ba sila pumapasok? 7 days. Pagpalagay nyo na, naku, sobra-sobra na yan. Bawal sa labor code yan. Anyway, so 5 therapies times 8 hours times 7 days times 4 weeks. Okay. Times 12 months. Okay. Yan. Compute nyo yan. Okay. Tapos, sa parlor, syempre, hindi naman lahat ng tao pupunta ng parlor para magpang-manicure, pedicure. At most likely, ilan ba yung technician nila doon? So, pagpalagay nyo ng dalawa. So, dalawang parlor, may dalawang technician. So, ilang parlor yon? Dalawa. So, bali, 4 na technician. So, ganun na lang din. So, 4 technician times 8 hours times 7 days times 4 weeks times 12 months. Okay. So, kunin nyo na yung total niyan. Okay. Magkaalaman na. Okay. So, ngayon, kuha kayo ng calculator. Huwag kayong tamarin. Okay. Kuha tayong calculator. Okay. Ito na, kumuna ang calculator, no? So, computing ko muna yung supply side. Doon na muna tayo sa direct competitor mo or competitor mo. Competitor are those businesses who has the same product and services. Kung days pa ka, lahat ng days pa sa mall, so kalaban mo siya. Nagkataon merong isa. Sa isa na yon 5 therapies sila. So 5 therapies times 8 hours na trabaho, 7 days. Ina-average ko na lang times 4 weeks times 12 months. Okay, that's 13,440. Hypothetical lang to kasi syempre hindi naman bawat oras may kliyente sila. Basta sinasabi lang natin na may 13,440 na chance or slots na pwedeng avail yung mga kliyente within the year. Okay. Next. Mga technician doon sa salon. So, kada salon may dalawang nail technician. So, dalawang salon yon. So, gano'n ulit. 4 times 7 days times 4 weeks times 12 months. So, 4 times 8 times 7 times 4 times 12. May 10,752. So, add nyo lang yan. So, add nyo po yung capacity ni competitor sa ni substitutes. Okay. So, meron tayong, add ko lang po yung 13,440 saka 10,752. Meron tayong Okay. In total, ang capacity for supply side natin, okay? So supplies natin na mineasure natin using attributes yung ating competitor and substitute kasi hindi nyo naman talaga physically ma-measure yan, di ba? Hello, hindi naman siya product, hindi naman siya object. At wala naman tayong direct way to measure it kung product and goods siya. Okay, so nagre-rely lang naman tayo sa Intel at projection. So meron tayong pinagsama natin si Days pa na kalaban na isa at dalawang salon nag-o-offer ng nails pa. So meron tayong around 24,192 na supply or na possible supply. Okay. Ngayon syempre pag magne-negosyo ka, titignan mo kung meron pa bang lulugar ka? Kasi baka mamaya oversupply na, 'di ba? Kaya nga hindi niyo na nga muna kailangan mag-survey, 'di ba? Tignan niyo muna yung lugar, baka mamaya wala naman pala, sayang oras niyo. Saka yung survey niyo, joke time lang 'yan kasi kung total demand and total supply, oversupply, walang kwenta yung survey niyo kasi
hindi rin naman sila bibili sa'yo dahil number one, ba't naman ako bibili dyan mas may matagal na, di ba? Ano yan, di ba? So, kumpitin nyo muna to baka, bago kayo mag-float, di ba? Parang sure tayo. Okay? So, puntahan ko lang si demand side. Ito yung mga bibili na. Okay. Di ba sa mall natin, sa mall na paglalagay ng days pa ninyo, na-compute natin na may 1,000 visitor per day. So, 1,000. So, pagpalagay nyo na lahat yung maaring maging customer nyo kasi addressable market yan eh. Okay? So, lahat yung posible maging customer nyo. 1,000 times 7 days. Okay? Times 4 weeks. Kasi 24, mall naman kasi, di ba? 7 days a week yan. Okay? Times 12 months. Okay. Meron tayong 336,000 na chance or opportunity or units ng demand na hindi pa nasa-serve. Okay. Ngayon, ganito gawin natin. Total demand less total supply. So, tignan natin kung merong demand gap. Okay. So, 336,000 minus 24,192. Okay. Meron pang demand gap at glaring na glaring siya ng 31,000, teka lang, basahin ko 311,808 units ng demand na hindi pa nasa-serve. So, mean to say, congratulations. So, pwedeng-pwede ka magtayo ng day spa sa mall na yan dahil kahit anong gawin, kahit meron ng day spa at meron ng mga nail salon at kahit operate nila yan in full capacity, let's say, pagpalagay nyo na araw-araw talaga, hindi sila na nauubusan ng kliyente. Kulang pa rin talaga kasi tignan mo, bakante pa rin yung 311,808. So meron ka pa talagang pwedeng pwestuhan, 'di ba? Kaya po natin naaral yung total demand and total supply analysis na yan para malaman ninyo kung business nyo meron pang ilulugar o may pwesto pa. Kumbaga sa sa canteen, hindi ka naman bibili ng pagkain sa canteen kung wala kang mapapwestuhan. Ano yung take out, okay? Syempre, most likely kaya ka nga nagpunta ng canteen, gusto mo maupo, gusto mong kumain, 'di ba? Ngayon, kung wala talaga, edi magte-take out ka. Pero syempre, ang logic naman dito is, kaya ka nga gusto mo dun sa canteen, everything na doon na para hindi ka na magliligpit, di ba? So, ganun siya. Okay? So, ganun yung ating ginagawa dito para malinaw. Okay? Tapos, meron akong prepare na video naman po to discuss kung ano yung gagawin nyo sa survey nyo. Kasi, di ba, nagpa-survey ka na. So, paano natin isasaksak ngayon dito yan sa ating total demand and total supply or sa ating basically demand and supply analysis. Kasi tapos na tayo sa total. Ano na tayo? Let's go with the specific dun sa target market na mismo. Okay? So, yun lang. Pakinggan nyo po maigi to. Salamat!